Okay, ang ating pong tema sa ating broadcast na ngayon ay pagkakaisa tungo sa mabiyayang kinabukasan. Ang konteksto, magtatapos na ang buwan ng Oktubre, kung saan ay maraming ipinagdiwang ng pambansang paggunita at pagpapahalaga, gaya ng ukol sa mga katutubong minorya at para din sa pagbibigay pugay sa mga magbubukid at sa pagsasaka. Kabi-kabila ang mga isyong pinag-usapan sa Kongreso at sa Senado at maging sa maliliit na umpukan ng mga talakayan, sa eskwelahan, sa mga seminar o maging sa simpleng pag-uusap ng magkakaibigan o ng pamilya. Sana sa mga pag-uusap na iyon ay natatalakay man lang ang kalagayan ng pagsasaka sa ating bansa at ang mga kinakaharap na suliranin ng mga magsasaka dahil na rin sa kapabayaan ng gobyerno na matukoy ang mga ito at mabigyang lunas. Magkaroon sana ng malalim na obserbasyon ang mga mamamayan sa kasalukuyang sitwasyon na naglulubog lalo sa paghihirap ng mga magbubukid na siya nagtatanim ng mga pangunahin nating pagkain gaya ng palay, gulay at mga prutas, maging ang pag-aalaga ng mga manok, baboy at iba pang hayop na pangsakahan. Dahil kung hindi makikipagkaisa sa mga magsasaka ang gobyerno at ang mga mamamayan na siyang consumer ng kanilang produkto, sino magiging taga-suporta at dagdag na taga-sulong sa mga nilalayo nilang reforma sa lupa at mga batas na makakatulong sa pagpapaunlad ng pagsasaka? Malaki sana ang magiging ambag ng sambayanan upang makamit nila ang hangad na pagbabago at pagpapaunlad. Ang makikinabang din naman ay ang buong bansa. Kaya ang hangad natin ay pagkakaisa ng lahat upang masuportahan ang matagal ng pakikibaka ng ating mga magbubukid. Huwag na nating hintayin pang masakop pa ng mga ganid na politiko at hasyendero ang mga bukid o lupang pansakahan at ibenta ito para gawing mga subdibisyon o tayuan ng mga gusaling panlibangan. Baka dumating ang araw ay wala ng pagtamnan at anihan ng mga pangunahing produktong pansakahan at iasa ito ng gobyerno sa pag-angkat sa ibang bansa. Ating tandaan, ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural. May matabang lupa at mahuhusay na binhi. Kung tayo ay magiging pabaya at walang pagkakaisa, wala nang lupang maipamamana pa para sa kinabukasan. Yun po ang ating konteksto ngayong gabi. Okay, ang ganda. So, yan, mula dyan mapapalawig natin ang gusto, no? Kasama natin Oo. ngayon. Pakilala mo na rin, Kapdits, yung... Ako na din ang magpapakilala. Sabagay, kababayan ko to eh. Oo, kababayan mo yan eh. Do the honor. Ayan, magkapit-baryo lang po kami sa Malolos, Bulacan. Sa Siya po Bulacan. ang leader ng ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP. At isa din po sa kandidato sa Hanay ng Makabayan Coalition sa pagkasenador sa halalan 2025. Wala pong iba kundi si Kadaning o Danilo Ramos. Welcome po, Kadaning. Magandang umaga, Kadaning. Magandang gabi po. Magandang gabi po ng ating mga kababayang nasa Italy at naabot ng inyo pong programa. Muli po, karangalan po na maging bahagi sa inyong napakahalagang programa at sa pamamagitan po nito kahit na magkalayo tayo at ang inyong pamilya ay nagkakausap, nagkakaugnayan at nagkakabalitaan. Napaka panahon po ang inyong temang na pagkaisahan, pagkakaisa tungo sa mabiyayang kinabukasan at yung konteksto. Alam nyo, nakakalungkot dahil kanina nga binasa nyo po as of kahapon, 20 na ang namatay sa Bicol pa lang, meron pong nawawala at sabi po ng Department of Agriculture, 1 milyon, no? 1 milyong ektarya ang naapektuhan at ito po yung pinakamarami palay. Hindi po ba bawat butil ng palay ay butil ng buhay. Kaya ganun po ito kahalaga pero natabunan. Marahil magandang pagkakataon na rin to para mapag-usapan natin kasi sabi ng pag-asa, palabas ngayong araw si Christine pero meron na namang LPA na nabubuo. Baka bukas sabi nila posibleng maging bagyo at ang Mhm. pangalan ay Leon. Ah, mas So, mabangis yun. oo, mabangis ngayon. Gusto ko lang banggitin kasi alam nyo, nakakabahala itong sinasabi ni Marcos Jr. Tapos napag-alaman namin si Congressman Villafuerte
at si Governor Luigi. Luigi Villapuerte, kasama sila Yasi Pressman, nagliliwaliw sa Siargao habang Mhm. yung mga kababayan natin sa Camarines Sur binabagyo. Pero mahalaga po ang pananagutan ng national government. Meron Mm. po akong apat na nais banggitin kasi nakalagay po rito. Ito, babasahin ko po. Ah, Christine triggers floods, landslides, and blackouts. Lumabas po ito sa Philippine Daily Inquirer noong pong 23 ng Oktubre. Ngayon, bakit pa ito nangyayari? Una po, dahil po sa mapanira, very destructive mining, pagmimina sa bansa. Hanggang ngayon po, umiiral ang Mining Act of 1995. Hindi po lingid sa inyo sa Caraga, sa Cordillera, at sa iba't ibang panig ng bansa. Grabe po ang pagsira sa ating mga kabundukan, lalo po sa open pit mining. Pangalawa po, quarrying. Ang mga bundok po natin sa Rizal, sa Bulacan at sa iba't iba pang lugar ay kinukwari. Halimbawa ngayon, nagaganap po ang mga quarrying para itambak sa Aerotropolis sa Sa Bulacan, Bulacan, para oo. itayo ang airport ng San Miguel Corporation ni Ramon ang 2,500 hectares. So, kinukwari po yung bundok, itatambak mo sa dagat, disbalanse ng tubig, umaangat po ang dagat, kaya po sa nakaraang bagyo, pera po ito, ang dami pong nabaha sa mga lungsod at bayan sa Bulacan. Pangatlo, logging. Yung pong pagputol ng puno sa iba't ibang panig ng bansa ay grabe. Alam nyo, natatandaan ko po, dahil si Kadaning po ay senior na, nung ako po ay kabataan, wala po akong nakikita o naririnig na bagyo sa Mindanao. Oo, pero ngayon, in the last 20 years, kung matatandaan niyo po yung Typhoon Ondoy, na yung pong malalaking troso nasa itaas ng bundok, tinangay po yan sa Cagayan de Oro City, ang dami pong namatay. No? Yung pong Typhoon Pablo noong December 2012, grabe ang naging epekto. So yun pong tatlo na yon, pag binalikan po natin, ka Mercedita, ka Egay, natatandaan niyo yung Ulysses noong 2022, the biggest and the longest river sa ating bansa ay ang Cagayan River. 500 kilometers ang haba. Alam nyo, yung pong palay at mais ng ating mga kababayan nasa second floor, pero tinangay. Nung sinabi po ni Governor Manuel Mamba ng Cagayan, first time sa history ng Cagayan, inabot niya yung ganong bagyo. Nung tinanong siya, Governor, bakit po yan nangyari? Tatlo po ang sinabi niya. At una, dahil sa mining sa Isabela, Nueva Vizcaya, tsaka Cagayan. Pangalawa po, logging. At pangatlo po, na bumabaw, committed yung Cagayan River. So, pasok po yung dalawa kong binanggit, no? Pangapat, land use conversion and crop conversion. Yung pong mga lupa sa atin, mga dalisdis, gilid ng bundok, kino-convert. Siyempre, iba-iba po ang gamit. Ah, Subdivision, Mhm. tatamnan po ng mga plantasyon, na may napakasamang epekto rin sa ating environment, food insecurity, at saka po kapaligiran. So, iyan pong apat na yan. Ngayon, mahalagang iugnay natin. Kahit po yung food crisis at saka krisis sa bigas, ito pong mga pinag-uusapan natin, ang meron pong pananagutan, ang national government at saka po mga tiwaling LGU. Bakit?
Hindi po ba panahon po ni FDR, Fidel Valdez Ramos, isinabatas ang Mining Act of 1995? Marami pong pagkakataon nagpetisyon kami na ibasura na ito sa nakaraang administrasyon hanggang ngayon hindi po pinapakinggan. Ang nakikinabang po diyan mga dayuhan at saka mga big comprador sa bansa. Kaya malaki ang pananagutan ng national government, DANR at mga LGU sa nangyayari sa ating bayan. Pero ang masama, alam nyo, nagsalita po si BBM, ang laki sa layaw, ang sinisisi po ay yung bagyo. At ang sinisisi pa ay ating mga kababayan. Alam nyo, nahalaman namin si Governor Luigi Villapuerte at si Congressman Villapuerte habang sinasalanta po ang mga magsasaka at mga kababayan natin sa Camarines Sur, nasa bakasyon po sa Siargao kasama si Yasi Pressman. So anong klaseng mga opisyal yan habang sinasalanta ang ating mga kababayan ay nagliliwaliw. At alam nyo, habang nakikinig po ako, sa Bicol po, alam nyo, yung mga magsasaka natin sa yung pong binasa nyo diyan kanina, sa Libon, sa Uwas, Pulanggi, alam nyo po ba na biktima na sila ng enteng sa nakaraang bagyo? Pero biktima uli. Ang gastos po nila sa isang ektarya, 60 to 70,000 pesos sa palayan. Karaniwan po inutang sa mga usurero. Aanihin po nila ngayong Nobyembre, natabunan po. Hindi lamang po sa Bicol. Paabot po ng datos ang ating Danggayan, Dagiti, Manalon sa Cagayan Valley. Yung pong mga magsasaka natin sa Isabela, sa Cagayan, sa Bagao, alam niyo po, aanihin na itong darating na araw na tabunan. Palay at mais, grabe po. Yung pong ating mga magsasaka sa Quezon, sa Batangas po, Lemery at sa Calatagan, baha. Sa Gumaka, Katanawan, dito po sa San Francisco at Lopez sa Quezon, nasira po ang mga pananim. Pero alam nyo, ang gobyerno po, ang OCD, Office of the Civil Defense, at saka po yung National Disaster Risk Management, alam nyo, mabilis lang sila magsabi ilan ang biktima, ilan ang namatay, gaano pinsala sa agrikultura, sa infrastruktura. Pero pagdating po sa tulong, alam nyo, hindi lamang po mas mabagal pa sa kuhol o sa pagong, hindi po maramdaman ng ating mga kababayan. At kung namimigay man ng tulong, nabanggit nyo nga si Salceda at saka po ang mga Marcos, namimigay po ng tinapay at saka konting ayuda, mas malaki pa yung pangalan at litrato. Tingin nga po namin baka halos katumbas na yung presyo nung pagpapagawa nila nung mga mukha nila at pangalan doon sa laman ng ipinamimigay. So grabe. Kaugnay po nito, gusto kong banggitin na panahon na. Ngayon po ang tamang panahon para na ibasura ang Mining Act of 1995, kagyat na itigil ang mapanirang pagmimina at saka quarrying, stop land use conversion at crop conversion, imbestigahan at panagutin. Ito pong may mga kinalaman at alam nyo, dalawang bagay. Dito po ginanap sa Pilipinas yung Asia Pacific patungkol po sa disaster resilience at ipinagmamalaki ng gobyerno yung pag-host nila. Pero tingin po namin mali ang pagsusuri at pagpapakita ano ba ang ugat ng mga nagaganap na kalamidad. Pangalawa, alam nyo, ginagamit po ni BBM
ng Marcos Junior Administration at ng US troops at ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Joe Biden na yung pong mga EDCA site sa Cagayan, sa Isabela, yung siyam na nabanggit, no, sa iba't ibang lugar, ginagamit nilang pagpapa, pagpapapogi na ginagamit para sa disaster response. Unang-una po, yung mga espasyo na ginamit nila ay mga government public places po yon. Gusto po nilang ipakita the justification noong EDCA para tanggapin ang ating mga kababayan. At iugnay ko po, hanggang ngayon, nandito po sa ating bansa ang mga war, ano po nila, yung mga missiles na nagdudulot ng peligro. Kaya napaka-komplikado po ito kung magpapatuloy po ang mga binanggit ko na yan, quarrying, mapanirang pagmimina, logging at land use conversion. At kanina po, nabanggit nyo po yung buwan ng mga magsasaka. Totoo po yan. 52 years after ng PD 27, hanggang ngayon po ang panawagan namin ng magsasakang Pilipino ay tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain at hindi importasyon. At gusto po nating banggitin na kung kami po ang magsasakang Pilipino, walang lupa, wala pang 1 hektarya ang average size, pero ang mga dinastiya po at mga malalaking Panginoong may lupa, developer at saka mga agribusiness plantation, halimbawa po, the Villar family has 11,210 declared land bank aside from Vista land properties. Ang Ramon Ang of San Miguel Corporation, 37,307 hectares of declared SMC properties. Ang mga Ayala Subel, Ponsunhi, DMCI has 102,954 hectares for logging across Mindanao and 6,600 hectares of oil palm plantation expansion in Negros at marami pang iba. Haciendas remain. Wala na po ang mga kolonyalistang Espanyol, pero nananatili po ang hacienda. Kaya po, mahalagang makita ng ating mga kababayan, napakabulok ang sistemang umiiral sa atin. Kami ang nagtanim at nagbayo at nagsaing, subalit nagugutom at walang makain. Remember, ang sabi po ng United Nations itong July, 51 million Filipinos ang nagugutom, food insecure. Pero pag narinig po natin, si DA Secretary Francisco Tio Laurel, si Bongbong Marcos, gumaganda ang ating kabuhayan at sila daw ay pro-people. At kanina po nabanggit nyo na isa ako sa makabayan slate na tatakbo sa pagkasenador. Tama po yan. Ipinagmamalaki ko po yan at karangalan ko na maging isa. Kaya po kami ay gusto po naming ibigyang diin na ang KMP po kilusang magbubukid ng Pilipinas sa mahabang panahon, mahigit ng 3 dekada, isinusulong po ang tunay na reforma sa lupa, pag-unlad ng ating mga kababayan. At ang inyo pong lingkod, bilang leader magsasaka, tagapangulo ng KMP, nais ko pong ipahayag para malaman ng ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa na ang isinusulong po ng makabayang koalisyon ng inyong lingkod ay para sa interes ng milyong-milyong mamamayan at kabilang po ang inyong pamilya. Ito po, kagiat na ginhawa, kasarilan demokrasya. Ito po yung titulo o electoral platform ng makabayang koalisyon. Ito, dalawang bagay lang po ang gusto kong banggitin sa napakahalagang programa. Kagiat na ginhawa at pag-unlad. Ito po yung una, no? Tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon.
Ito po ang susi sa pag-unlad upang hindi na mangibang bayan ang milyong-milyon nating mga kababayan. Pangalawa po, nakabubuhay na minimum na arawang sahod na 1,200 pesos sa manggagawa at sweldo na 33,000 sa public sector. Pangatlo, pagtanggal ng value-added tax sa langis, kuryente, tubig at gamot. Ikaapat, 25 pesos kada kilo ng bigas at subsidyo sa lokal na agrikultura. Hindi po ang kadiwa ng Pangulo na ginagawa ni Marcos Jr. Napatunayan na po itong bigo sa panahon ni Marcos Sr., Estrada at dating Pangulong tiraniko Duterte. Ang ikalima po, proteksyon sa mga overseas Filipino workers, informal workers at platform workers. At panghuli po dito sa kagayat na ginawa at pag-unlad, wealth tax sa mga bilyonaryong Pilipino. Ngayon, gusto ko pong iugnay dahil sa Typhoon Christine at hindi po lingid sa inyo, mahigit 20 bagyo ang tumatama sa Pilipinas taon-taon. At ang sabi po ng Pag-asa, paalis si Christine pero merong low pressure area, malamang po bukas ang ipapangalan daw ay Leon. So ano po yung susunod kong babanggitin na plataforma isinusulong ng Makabayang Koalisyon? Pangangalaga sa kalikasan. Nasa ilalim po nito ay tatlo: pagtataguyod ng karapatan sa ligtas na kapaligiran. Yung pong sinabi ko kanina na mapanira, very destructive mining at quarrying, logging, hindi po ligtas ang ating kapaligiran hanggat nandyan yan. Ikalawa po, pagtigil sa mapaminsalang operasyon ng pagtotroso, pagmimina, reklamasyon at mga dambuhalang dam, mga mega dam. At ang masama po, ang Manila Bay ay reklamasyon sa halip po na rehabilitation. Tandaan po natin, reclamation means privatization, ejectment. Ganyan po ang nangyayari sa paligid ng Manila Bay, sa Cebu at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Pagka po nireclaim mula sa pampublikong gamit, ay nagiging pribadong pag-aari. Kaya po yan ay privatization. So, pangatlo, sapat na ayuda at kompensasyon sa mga nasira ang pananim at nawala ng tirahan dulot ng mga kalamidad. Nanonood po ako kahapon ng balita, sa Albay po, yung mga bahay na maliliit nasa gilid ng ilog ay tinatangay. Kaya ito po yung nais nating bigyan ng diin sa kasalukuyan para po sa kagiyat na ginhawa. Egay, Mercedita, yun po muna yung panimula ng ating pinag-uusapang pagkakaisa tungo sa mabiyayang kinabukasan. Hanggat umiiral po ang bulok na sistema at naririyan si Marcos Jr. at ang mga tiwali sa ating pamahalaan, wala pong maganda at mabiyayang kinabukasan sa bansa. Pahirap ang buhay, pagsira sa ating kapaligiran, hanggang nandiriyan po ang tiraniko at umiiral po yung dalawang paksyon ng naghaharing uri, no? Ang kasamaan at ang kadiliman, ang tinutukoy natin, Duterte versus Marcos. BBM. Gadaling, siguro gusto ko lang bigyan ng din yung binanggit mo kanina to, kasi 'di ba alam naman natin na isa sa talagang sanhi ng baha, no, at saka ng landslide ay yung talamak na mining, kagaya ng nabanggit mo nga kanina sa Mining Act of 1995 na panahon ni FBR. No, ang gusto ko lang pwede natin palalimin pa, no? Kasi ang akala ng mga kababayan natin, malaking bagay daw ang mining dahil diyan kumukuha ng mga mineral, yung mga ginagamit sa teknolohiya.
Paano ho ba ang sistema niyan? Ilang porsyento ba yung napupunta sa Pilipinas, yung binabayarang buwis ng kung may datos kayo, yung binabayarang buwis ng mga minero sa gobyerno, no? Tsaka yung mga na tawag dito, na-empleyo ng mga kababayan natin sa mga kabundukan. May pag-unlad ba talagang dala-dala itong mining na to? Na tulad ng sinasabi sa batas ng Mining Act. Ay, definitely wala. Mhm. Definitely walang pag-unlad, pagsira. Magbibigay po tayo ng mga konkretong halimbawa. Mhm. Napunta po ako diyan sa Taganito Mining Corporation sa Surigao Norte. Alam niyo po, nahukay na yung mga lugar na yon at nadala na sa Japan. Mhm. Ah, ito pong ah, black Mga sand mineral. mining, Mhm. opo, black sand mining sa Cagayan. Nung nagpunta po kami sa fact-finding, alam niyo po ba yung gilid ng apari na diyan po nangunguha ng mga alamang. Yung pong gilid ay namina na ng Chinese company. Yung pong sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, grabe. Sa Cordillera at sa iba pang panig. Ngayon, doon po sa binabanggit nyo, ang sa alam ko, halos po 1 hanggang 6%, no, ang napupunta sa gobyerno in terms noong ibinabayad ng mga Mining kumpanya company. Mhm. o mining company. At totoo po nagkaka-empleyo. Pero remember po yung nangyari sa Romblon, Mhm. doon po sa Lafayette, Mhm. yung pong pinagkukunan ng kanilang kabuhayan at ito i-apply din sa iba. Dahil po nasira, alam nyo, within 30 to 50 years, hindi po kayang ibalik. Kaya pag tiningnan po natin yung masamang epekto ah, sa kalikasan, kapaligiran, kabuhayan, wala pong panama yung masamang epekto doon sa konting empleyo. Ngayon, ang tanong, ang nangyayari po ay ganito, yung mga raw materials, kinukuha po nila sa ating bansa, inuuwi nila. Alam mo ba, napag-alaman natin, yung palang black sand mining na kinukuha nila, yung pong byproduct nito ng mga 12, isa po yung mga high-rise building, yung byproduct po nito pag na-process, ito po yung mga bakal na hindi lumalambot kahit na mainit. At yung pong titanium at marami pang iba. Kaya po, ah, kanina binanggit ko, no, tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Dapat po, ang industriya ay pinapaunlad yung ating agrikultura at yung agrikultura ay gamit sa industriya para umunlad. Tandaan po natin, Italy, Germany, US, Japan, na pinaunlad po yung kanilang agrikultura at nagtutulungan. Sa atin po, mayaman tayo sa natural resources, agricultural na bansa, pero yung pong ating mga likas yaman, pinagpapasasaan ng mga dayuhan, Ang ilan. hindi po ba export-oriented, import-dependent, Dependent. foreign-dominated. Imagine, ang Pilipinas po agricultural na bansa, pero in the last 3 years, number one na Number po one, tayo exporter. sa rice importer. Rice importer Ay, sa buong importer, mundo. rice importer. Nung sang araw po na malengke ko sa Bulacan, alam nyo ba nagulat po ako? Yung po palang luya galing sa China, dinadala na po ngayon sa Pilipinas. At 93% ng asin ng Pilipinas inaangkat sa China and Australia. Samantalang ang Mm. Pilipinas po ay napapalibutan Napapaligiran ng dagat. ng dagat. Ano po ibig kong sabihin? Ang pulisiya at programa po ng mga dayuhan, WTO, ng IFM World Bank, panahon na po para wakasan. At hanggang ngayon, feudalism, semi-feudalism, and semi-colonial exist. Hindi po totoo na umuunlad. Isipin niyo po, ang sibuyas nabubulok pag anihan.
ang tomatoes dahil po walang maayos na storage Pamilihan. at Mm. walang tunay na teknolohiya sa atin. Kaya po panahon na hanggat tayo po ay dominasyon ng imperialistang globalisasyon sa pangunguna ng Estados Unidos at ngayon po yung West Philippine Sea, ang panawagan po natin atin ng Pinas, US-China Alliance, hanggang ngayon, grabe. At ulitin ko po, ito pong pinag-uusapan natin na kahirapan, pagsira ng ating kabundukan, hanggat umiiral po ang napakabulok na sistema sa ating bansa, yung pong political dynasty, sa Senado po, tatlong mga tulpo ang dalawa po yung kakandidato ngayon. Si Cynthia Villar, wala na, pinapalitan ni Camille. Mga Estrada, Cayetano, dapat po wakasan na ang political dynasty, hindi po family business ang Senado. At ito po ang masama. Yung pong mga politiko, nagtayo na rin po ng mga party list nila. Party list. Katulad po ni Martin Romualdez, yung Tingog, no? Siyempre, sila Revilla, merong Agimat. Ang number one po na nominee, anak ni Lani at saka ni Bong Revilla. Ibong. So, grabe po yung nangyayari. Kaya po, napakabulok ng sistema at gusto po nila ay kupuhin ang pamamahala at kaban ng yaman. Kaya yun po, ang panata po ng makabayan, wakasan na ang political dynasty at naniniwala po kami na ang ating mga kababayan sa darating na midterm election sa Mayo 12, 2025, mahalaga po natutulan, labanan ang political dynasty at ito po, nais kong ihabol yung tungkol naman sa plataforma ng makabayan na demokratikong pamamahala. Una po, pagbabawal sa mga political dynasty. Ikalawa, pagtataguyod ng hybrid election system para mabantayan ang boto. Dapat po sa precinct level ay manual para may basis po ng data. Kaugnay po at paghadlang sa dayaan. Ikatlo po, pagreforma sa sistemang party list. Yung pong party list na dapat marginalize yung mga may hirap, pero yung mga politiko nagtayo. Ngayon, dumami pa po ang mga party list. Ikaapat po, pagpapalakas ng kapangyarihan ng mamamayan at kanilang mga organisasyon. Panghuli, pagtataguyod ng pamahalaang tapat, makamasa at makabansa sa lahat ng antas. Kaya po, yan po yung mga napakahalaga sa ating pinag-uusapan. Kaya po para sa amin, ang issue po ng mga magsasaka at pag-unlad ng agrikultura ay issue ng taong bayan. Isa pong sinusulong namin, makikinabang po yung pamilya nyo, 25 pesos kada kilo ng bigas pwede. Una, kung magkakaroon po ng government subsidy sa agrikultura na signifikante. Alam nyo, Kamersilita, Kaegay, sa proposed budget po, ngayon na pinag-uusapan, yung pong National Expenditures Program, gagawin na lamang 211 pesos. 211 billion pesos ang budget ng Department of Agriculture. Yan po yung sa 2025. Pero ngayon, 221. So, binawasan pa. Yung pong budget health, binawasan, edukasyon, pero yung budget po sa confidential funds, unprogrammed funds, automatic appropriation sa utang, mahigit 900 billion ng interest, grabe. Kaya anong klase yan? Tapos po, alam nyo ba nung birthday ni BBM, inimbitahan sa Pilipinas yung Duran-Duran. Yung po yung Briton na kumanta. Yung pala, 700,000 US dollars per appearance. Tapos po, may private jet. Ang sumagot,
ang Malacanang, bukod pa yung ginamit na venue. At remember, yung pong F1, yung Formula 1 sa Singapore, lagi pong nanonood sila BBM. Kaya po Mhm. yung Laki sa Layaw, ah, hindi naman nararamdaman yung hirap. Grabe po. Grabe yung panahon ng nakaraan, si Marcos Sr., si Duterte tiraniko. Isipin mo naman si Vice President Sara, 125 million pesos ginamit ng 11 araw. Mas Kadaning, malaki pala po. may ano po ako. Pwede Sige pong po. balikan natin sandali yung binanggit nyo kanina na itong dulot ng baha, ekta-ektaryang taniman ng palay ang nasalanta. So may epekto po ito ngayon doon sa sasabihin natin na dahil wala lang magiging Mm. kakapusin tayo ng supply ng palay, magiging idudulot nito ay Dahilan, yung magiging import. idudulot nito ay yung mag-i-import tayo ngayon ng bigas. So nung pong nakaraang buwan ay napabalita na meron daw na 800 containers ng bigas ang nakaimbak sa custom. Na ito Naka-hoard. ay ano ng mga importers natin ano. Mm. Ngayon ano po bang balita dito? Siyempre kapag ito ay nailabas na mga imported na bigas ito na kaya nilang ibaba ang presyo, anong epekto nito sa mga magsasaka? Kapag halimbawa yung mga ani naman nila ang ibebenta, siyempre babagsak din ang presyo. Kawawa yung mga magsasaka. Ano pong balita ngayon dito Ah, sa mga alam niyo container po, nito ng bigas? mahalaga na banggit niyo yan. Ah, yung pong mga dahilan ni Secretary Francisco Tio Laurel, remember, ang sabi po ng Malacanang at ng DA, nung maglabas ang Malacanang po ng Executive Order number 62, ito po yung from 35% tariff sa bigas at iba pang Mhm. agricultural product ay gagawing 15. Ang sabi po Mhm. nila nung June, pag ito ay naipatupad, bababa ang bigas ng July. Mhm. Hindi po nangyari. Ang sabi, bababa ang presyo ng Agosto. Hindi nangyari. Mhm. Magiging September, hindi nangyari. Ang sabi ay Oktubre, hindi rin po bumaba. Ang huli pong announcement, Enero na 2025. So ano po yan, mga kumunoy ng pangako at Mhm. pangliling lang. Ginagawa nilang dahilan na hindi raw makalabas yung mga container sa Mhm. Bureau of Customs para po paniwalain ng taong bayan na kaya hindi namumura ang bigas dahil hindi nakakalabas. O Mhm. una, panliling lang po yon. Pangalawa, ah, sasabihin po ng gobyerno, kulang ang bigas, kulang ang palay para umangkat. Pero Mhm. remember, nung pong 2023, ang bigas po ang palay po natin ay ayon sa DA at saka Philippine Statistics Authority ay 20.06 million metric tons ng palay. Pag giniling po yon, mga around 13 million metric tons. So sapat. Sapat ang bigas. Bakit umangkat ng mahigit 3 milyong metriko tonelada noong 2023? So, kaya po grabe ngayon, uulitin ko, dapat po na ibasura na, i-repeal ang Rice Liberalization Law o Republic Act 11203 at kagiat na ialis ang Executive Order number 62. Ang dapat po, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Kaya po natin, alam niyo po ba na sa Palawan, halimbawa, yung pong tinatawag na Yulo King Ranch, around 60,000 po yan, hektarya. Mula po yan sa Coron at saka Busuanga. Nasa pag-iingat po yan ng Bureau of Animal Industry sa gobyerno. Pag po yan binungkal, nilinang, makikinabang po yung mga magsasaka natin sa Palawan at saka Mindoro. Kasi 45 to 1 hour po, yung malapit diyan sa Coron and Busuanga from Mindoro, kaya po. At marami na pong magsasaka diyan. Sa iba't ibang lugar po, yung Port Magsaysay, sa Nueva Ecija, Military Reservation, at mga school colleges and universities, kung bibigyan po ng pansin ay kayang-kaya. Kaya
uulitin ko, yung pong pinag-uusapan natin ay kumunoy ng pangako at panlilinlang. At kung bakit po may krisis sa bigas at sa pagkain, dahil po sa gobyerno mismo at ang kanyang polisiya at patakaran na ini-impose ng World Bank, IMF, at saka po ng World Trade Organization. Gobyerno mismo ang dahilan. Pati po itong baha, ito pong kalamidad, dahil po sa national government agencies na isipin mo naman ang Department of Environment and Natural Resources, itong secretary, baka nga hindi nakakatuntong ito sa lupa, Siloy Saga. So yun po, Mercedita. Kadaning, may tanong lang ako kasi alam nyo, di ba, ngayong sa kalamidad, no, yung sa baha, isa sa mga tinamaan ng husto sa mga biktima dyan, mga kababayan nating mga magsasaka. At ang alam naman natin ngayon sa gobyerno natin, katulad ng binanggit nyo kanina, ng tinataasan lang nilang budget sa confidential, intelligence, saka sa mga unprogram. Yung mga unprogram ano nila tulad ng AKAP, AX, card, nabibiyayaan po ba yung mga kababayan natin ng mga programang itong ng gobyerno? Una po, ang marami po ngayon na ginagawa ng gobyerno, ayuda. Bakit ay Pinapaasa. ayuda? Kasi po, ano yan political patronage para sabihin, ano, yung binanggit nyo, si Salceda, may mga litrato o iba pang politiko, sasabihin, tumutulong sila. Alam mo, galing ako ng Batangas ng 1 linggo, may namigay na LGU ano po, 5 kilos ng bigas. Ang laking pangalan na nandoon sa supot ng bigas, pangalan niya, tatakbo po ng bagong posisyon. Yan po yung ginagawa nilang, hindi po masama ang tumulong. Kaya lang po, sa nangyayari sa ating sistema, hindi naman po lingid sa inyo. Ang mga Pilipino po, may utang na loob, di ba? Mataas ang ano po sa utang na loob. Pag nabigyan, may utang na loob. Pero alam nyo, gusto kong bigyan ng diin yung pinag-uusapan natin. Halimbawa, yung pong mga congressman at senador, dapat po yung usapin ng education, kasi meron po iyang pipila ka sa kanila para bigyan ka ng guarantee letter, edukasyon at saka ospital. Pipila ka ng mahaba, pero dapat po ang posisyon po ng makabayan at ng KMP, yung pong budget sa hospital, idiretso na po sa PGH, East Avenue, Philippine Orthopedic Center at saka po mga provincial at district hospital, para hindi na po pipila yung mga kababayan natin 1, 2 araw, at yung po namang scholarship diretso na sa mga malalaking eskwelahan Universities. sa atin. So ano po yung ibig kong sabihin? Talagang patronage politics. Ngayon, yung unprogrammed funds at saka po CIF, confidential and intelligent fund, dapat po ito i-rechannel sa mga services sa ating mga kababayan. Hindi po iyang program at napatunayan po ng COA, yung CIF ng mga politiko, ng mga Duterte at saka si BBM. Alam nyo nalantad po ngayon sa mga pagdinig ng Quadcom, ito pong si Colonel Garma, si Leonardo, ginagamit po pala yung mga CIF sa reward system. Nalantad po EJK. ito na ginawa ni tyrannicong dating Pangulong Duterte from Davao Death Squad, nung maging Pangulo, ginamit. Grabe po yun. Kahapon po nagkaroon ng pagtitipon yung mga biktima. Malakas po ang panawagan ng biktima ng tokhang at ng extrajudicial killings na Duterte ikulong, panagutin. Oo, yun po. At ito pong si BBM, si Marcos Jr.,
2 taon nang mahigit, hanggang ngayon hindi nakikipag-cooperate sa ICC at walang decisive and political action para panagutin si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang napakaraming inulila na ina, ama, kapatid ng kanyang counterinsurgency at yung pong tukhang sa kanyang panahon. At alam niyo po ba, nagsalita rin yung mga Moro na hanggang ngayon yung mga biktima ng Marawi siege, hindi pa po nakakabalik ang more than 80%. Kaya wala pong pagpipilian. Sabi ni Harry Roque, usapin ng kasamaan at kadiliman. So, kailangan pong isumpa iyang mga ganid na politiko sa ating bayan at panagutin ng ICC. Okay. Kadits. Hindi, ulitin lang natin yung baka para matandaan ng mga tao yung 4 na dahilan na kung bakit nagkakaroon tayo ng natural disasters, mga problema sa ating lipunan. Sabi nga niya, yung logging, open pit mining, quarrying, at saka land conversion. Kasi ang nagiging usap-usapan ng mga tao makikita mo dun sa mga comment na bakit ba lagi nilang sinisisi yung gobyerno kapag bumabaha? Natural yan na talagang bumabaha dahil bumabagyo. Hindi nila nakikita na dapat sana nape-prevent yung pagbaha dahil nakikita naman natin yung daloy ng tubig brown, may mga kahoy, ibig sabihin nanggagaling sa bundok. So, yun ang epekto ng logging at saka ng mga quarrying, open pit mining. Doon naman sa land conversion, nababarahan na yung mga dating daluyan ng tubig ng mga itinatayong mga gusaling malalaki ng mga subdivision. Doon na lang sa lugar namin. Dati hindi bumabaha yun dahil nung magkaroon ng maraming subdivision doon sa Bulacan, ayun, lagi nang may baha. Kaya sana isipin ng tao yun na talagang gobyerno ang masisisi mo. Mercedita, kay Guy, gusto po lamang linawin na hindi po kami tutol sa pag-unlad. Kaya lang po, development for whom? Ang umuunlad po, mga Bilyar, Ayala, silang mayayaman. Opo, hindi po ang palatandaan ng pag-unlad may Jollibee, may McDonald's, may mall. Ang kailangan po, umuunlad yung mamamayan. At ang nangyayari po, itong pinag-uusapan po natin na ito talaga ang dahilan. Kasi po, alam nyo, pati po yung mangrove, yung mga bakawan, yan po ang humahadlang sa bagyo at baha. Kasi po, kahit may bagyo, at kung may mga puno, hindi po magkakaroon ng landslide at saka mudslide. Kaya po, yun po yung ugat, no? Yung pinag-uusapan po natin, uulitin natin, mapanira, mapaminsalang pagmimina. Nangyayari po yan kasi mayroong Mining Act of 1995 at pinapayagan ng gobyerno. Yung logging, siyempre po, corruption, di ba? Yung mga bawal sa batas, pagka nilagyan, alam nyo, ba't nakatakas si Alice Go? Hindi ba ang tumulong mga pulis? Kaya po, grabe ang katiwalian sa ating bayan at yan pong magkakaugnayan, political dynasty, corruption. Kaya po tamang-tama yung pinag-uusapan natin, bakit ba nagkakaganito ang Pilipinas? Una, dahil sa feudalismo, burokrata kapitalismo at imperialismo. Hanggang ngayon po, yun pa rin. Kaya po talagang kailangan ang tunay na pagbabago. Guy, Mercedita, hindi ko po alam kung kaya pa ang 1 minute and a half. Kasi meron po sana akong baon na tula. Isinulat po ito ni Karsamang Randal Etchanis. Si Karandal. Po ay nagkakaisang hanay para sa tagumpay. Hindi ko alam kung may time pa. Kung pwede po. Sige po. Sige po, Kadaning. Go ahead po.
Okay, so nais ko po itong bigkasin kaugnay sa ating pinag-uusapan at para na rin pagkilala sa ating leader na nananawagan ng pamilya na hustisya. At hanggang ngayon po, palayain ang kanyang anak, si Amanda Etianis, na nakakulong po sa Tuguegarao City. Ito po ang tula na isinulat ng ating martir ng magbubukid bayani ng sambayanan. February 14, 2010, ang pamagat po nito ay Nagkakaisang Hanay para sa Tagumpay ni Randall Etianis. Nakataas ang mga nakakuyom na kamao habang winawagayway ang mga bandilang pula, kasabay ng pagkampay ng mga karit na tangan ay maglalakbay mula sa kabundukan, kabukiran, kaparangan at malawak na kanayunan, ang mga matagal nang inaapi at pinagsasamantalahan. Narito na sila, narito na ang sambayanan, mga mararitang magsasaka at mangingisda, mga manggagawang bukid at kababaihang magsasaka, kakapit-bisig ang mga katutubong mamamayan upang sumanib sa isang malawak na hanay, kasama ang mga manggagawa at iba pang anak pawis at tinaapit pinagsasamantalahang mamamayan, magkakapit-bisig at determinadong lumaban, dala ang adikaing tuluyan ng wakasan, ang naghaharing bulok na sistema at itayo isang malaya, masagana, maunlad at mapulang bayan. Magandang gabi po sa ating mga kababayan sa Italia at sa iba pang panig ng mundo. Okay, so with that, Kadaning, maraming salamat po at tulad ng dati, talagang lagi kayo nandyan para samahan kami at ipaliwanag sa mga kababayan natin ang tunay na nangyayari sa ating lipunan, no? Ika nga, sa dami na sinabi nyo kanina, talagang ang dami Malamang na, malaman, ano? oh, ang dami na naman nating natutunan. So muli, Kadaning, maraming salamat po at alam namin na hindi itong dahil magkakasama pa po tayo bago magsimula ang proper no, ang campaign proper, kakapanayin po namin ulit kayo. Okay. Kay Guy, kay Mercedita, muli po maraming salamat. At dahil po sa pinag-uusapan natin, ang inyo po si Danilo Cardaning Ramos, totoong ipinanganak, nakatira at lumaki sa farm sa Bulacan. Pero wala po kaming mamahaling kotse, walang helicopter. Ang makikita po nyo, palayan, gulay, prutas at native na manok. At bilang panguhuli, maraming salamat po sa inyo. Binabati natin ang mga OFW, mga migranteng Pilipino sa Italia at sa iba pang panig ng mundo. At katulad po ng binabanggit ko, magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ang panalo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo, magandang umaga sa Pilipinas. Ingatan po ang inyong kalusugan at kaligtasan. Magbubukid at migranteng Pilipino, magsama-sama para ipaglaban ang kalayaan at demokrasya sa ating bansa. Mabuhay po kayo. Marami pong Maraming Mabuhay salamat din po, po kayo, Kadaning. Kadaning. Okay, Laban thank po you. tayo.